Sampal. Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Ningning sa mismong araw ng lamay ng kanyang kinagis ng ina. Habang siya'y nakaluhod sa malamig na sahig, humahalakhak si Stella, suot ang diamanteng kwintas na galing sa tunay na ina ni Ningning. Basura ka lang, at sa basura ka babalik. Bulyaw ng huwad na prinsesa. Pero sa halip na umiyak, dahan-dahang tumayo si Ningning, pinunasan ng dugo sa labi. Ang basurang tinapakan mo, siya ring lalamon sa huwad mong palasyo. Nakngina, makakabangon pa kaya ang tunay na tagapagmana mula sa abo ng kanyang pagkawasak? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumuntong sa bahay ko na may ganyang sapatos? Tignan mo nga ang sarili mo. Kahit anong gawin mong paglilinis, amoy, mahirap ka pa rin. Ang mga salitang yon ay tila matatalim na patalim na humiwa sa hangin. Dahan-dahang lumayo ang paningin upang ipakita si Luningning, nakaluhod sa kumikinang na marmol na sahig. Ang kanyang magaspang na mga kamay, na namamanhid sa lamig, ay maingat na nagpupunas ng malagkit na orange juice na sinadyang itapon sa kanyang lumang sapatos. Nakatayo sa kanyang harapan si Stella, ang nag-iisang senyorita ng pamilya Del Real, nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Isang mapait na lunok ang pinigilan ni Ningning. Nanginig ang kanyang mga balikat, ngunit hindi siya pwedeng lumaban. Sa bawat pagpunas niya sa sahig, ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang nanay Rosa. Bumalik sa kanyang isipan ang eksena kagabi. Nakaupo siya sa gilid ng papag, matiyagang nagbibilang ng mga barya na malagkit pa mula sa mantika ng ibinebenta niyang banana Q. Ang halagang naipon niya ay hindi man lang makakabili ng isang tangke ng oxygen. Nang gabing iyon, matapos makitang umubo ng dugo ang kanyang nag-iisang ina, pinunit niya ang reseta ng doktor at nilunok ang lahat ng natitirang dignidad upang mag-apply bilang kasambahay sa mansyon ng mga Del Real kung saan triple ang sahod. Hindi na kontento si Stella sa panunood sa paghihirap ng bagong kasambahay. Inilapit pa nito ang kanyang paa, halos idikit na sa mukha ni Ningning. Linisin mo ng maayos yan. Isang gasgas lang sa sapatos ko, buong taon mong sahod ang pambayad. Kinagat ni Ningning ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa pamamanhid ng kanyang mga tuhod. Ngunit naisip niya ang makina sa ospital na nagpapanatili sa hininga ng kanyang nanay Rosa. Ang pag-ibig niya sa kanyang kinagis ng ina, ang tanging pumipigil sa kanya upang hindi sumuko. Tahimik siyang tumango, hindi nag-aangat ng paningin, at nagpatuloy sa pagkayod ng malamig na sahig. Nang magsawa si Stella sa panunukso, marahas itong tumalikod at umalis patungo sa kanyang silid. Naiwan si Ningning na mag-isa sa malawak at malamig na bulwagan. Habang nililigpit niya ang mga basahan, may napansin siyang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng sofa. Isang mamahaling candy na nakabalot sa ginto. Tila nahulog at kinalimutan na ng mga bisita. Kinuha yon ni Ningning, pinunasan ng maingat ang balot at itinago sa malalim na bulsa ng kanyang uniforme. Naisip niyang iuwi iyon para sa kanyang nanay Rosa upang kahit paano ay makatikim ito ng tamis sa gitna ng mapait nilang kapalaran. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang kinakapa ang maliit na candy sa kanyang bulsa. Sa di kalayuan, sa itaas ng engrandeng hagdanan, nakatayo si Senyora Carmen. Ang ginang ng tahanan ay tahimik na nagmamasid sa bagong kasambahay. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ng ginang nang makita niya ang likuran ni Ningning habang ito ay naglalampaso. Ang hubog ng mga balikat nito, ang paraan ng pagyuko nito, lahat ay tila pamilyar at nagdudulot ng isang kirot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Gusto sana niyang bumaba at lapitan ito, ngunit tinawag siya ng kanyang asawa mula sa kabilang silid, kaya napilitan siyang talikuran ang kakaibang pakiramdam na yon. Pagdating ng hapon, inutusan si Ningning na linisin ang personal na banyo ni Stella. Pinakintab niya ang bawat sulok, maingat na iniiwasang makabasag
ng kahit anong mamahaling pabango. Nang aabutin niya ang mga tuwalya sa itaas na estante, sinamang palad na nasanggi ng kanyang siko ang isang maliit na kahon. Bumagsak ito sa sahig at bumukas, nagluwa ng isang luma at nanilaw na litrato. Yumuko si Ningning upang pulutin ito. Ang larawan ay nagpapakita ng isang sanggol na may kakaibang marka sa batok. Bago pa man niya maintindihan kung bakit pamilyar ang markang iyon, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Sinong may sabing pwede mong hawakan ang mga gamit ko? Ang galit na boses ni Stella ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng banyo, kasabay ng panginginig ng buong pagkatao ni Ningning. Paano siya makakaligtas sa impyernong ito na kanyang pinasok? Ang marahas na paghila sa buhok ni Ningning ay sinundan ng paglipad ng isang babasaging bote ng mamahaling pabango patungo sa dingding. Nagkadurog-durog ang salamin, nagkalat ang mga matatalim na piraso at umalingasaw ang matapang na halimuyak sa buong silid. Napapikit si Ningning dahil sa sakit ng anit at sa hapdi ng mga salitang ibinato sa kanya. Pulutin mo yan gamit ang mga kamay mo. Lahat. Wala kang gagamiting walis o basahan. Matigas at malupit na utos ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At kapag may nakita akong naiwan, kahit isang bubog, ipapakain ko sa iyo yan. Dahan-dahang lumuhod si Ningning, ibinaba ang kanyang nag-aalab na dignidad at nagsimulang damputin ang mga piraso ng basag na bote. Bumaon ang isang matulis na dulo sa kanyang hintuturo. Agad na nagpataw ng mainit na likido na unti-unting tumulo sa malamig na sahig. Ngunit tinikop niya ang kanyang bibig upang pigilan ang anumang daing. Hindi siya pwedeng magreklamo. Bawat patak ng kanyang dugo ay katumbas ng perang ipambibili ng gamot para kay Nanay Rosa. Sa kanyang pag-unat upang abutin ang huling piraso sa ilalim ng lababo, unti-unting bumaba ang kwelyo ng kanyang maluwag na uniporme. Doon, sa kanang bahagi ng kanyang batok, nalantad ang isang mapulang marka, isang balat na hugis kalahating buwan na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang nakapusod na buhok. Tila nawala ng hangin ang baga ni Stella, nanigas ang buo niyang katawan habang nakatitig sa batok ng kasambahay. Bumalik sa kanyang gunita ang mga gabi kung kailan palihim siyang nakikinig sa pag-iyak ng kanyang kinikilalang ina. Laging sinasambit ni Senyora Carmen ang tungkol sa anak na nawala sa sunog 25 taon na ang nakalipas. Isang sanggol na may tanging pagkakakilanlan, ang balat na hugis kalahating buwan sa batok. Pinaalis ni Stella si Ningning nang walang kibo. Nang makapag-isa, sinabunutan ng huwad na senyorita ang kanyang sarili sa labis na pagkabalisa. Imposible, bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng ang hampas lupang yon ang tunay na tagapagmana. Nang bumalot ang malalim na kadiliman sa buong mansyon, maingat na binuksan ni Stella ang pinto ng maliit na silid ng mga kasambahay. Sa tulong ng liwanag mula sa poste sa labas, nakita niya si Ningning na mahimbing na natutulog dahil sa labis na pagod, yakap ang isang lumang kumot. Tila may nagniningas na uling sa dibdib ni Stella habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na mesa at nakita ang plastik na suklay ni Ningning. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang ilang hibla ng buhok na naiwan doon. Inilagay iyon sa isang maliit na sobre. Bago mabilis na lumabas na parang isang aninong may maitim na balak. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng pribadong klinika ay tila nakakasakal para kay Stella. Nang iabot sa kanya ng doktor ang puting sobre, pakiramdam niya ay hawak niya ang kanyang sariling hatol ng kamatayan. Binasa ng kanyang mga mata ang huling linya ng manipis na dokumento. Probability of maternity. 79.9%. Tila gumuho ang mundong pinagharian niya ng napakahabang panahon. Kusang nanginig ang kanyang mga kamay. Nilukot ang mamahaling papel habang isang butil ng luha ng labis na kasakiman at takot ang pumatak mula sa kanyang mga mata.
Hindi siya papayag na bumalik sa pagiging isang ulilang walang pangalan. Sa kanyang paglabas mula sa establishmento, nagmamadali at nakayuko, hindi niya napansin ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa kabilang kalsada. Si Gabriel, ang matikas at matalinong abogado ng pamilya Del Real, ay nagtatakang sinundan ng tingin ang namumutlang mukha ni Stella habang sumasakay ito sa kanyang kotse. Kumunot ang noo ng binata. Nag-iisip kung ano ang maaring ginagawa ng senyorita sa isang kilalang DNA testing center nang walang kasama. Nang sumapit ang 10 oras ng gabi sa mansyon, isang madilim na anino ang tahimik na tumayo sa tapat ng pinto ng silid ni Ningning. Hawak ni Stella ang isang matalim na gunting na ginagamit sa paggupit ng tela. Ang malamig na liwanag ng buwan na tumagos mula sa bintana ay nagbigay ng nakakikilabot na kislap sa bakal na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon, nakatitig sa nakasarang pinto. Sa isip ng huwad na prinsesa, handa siyang gawin ang lahat. Kahit pa ang pagdanak ng dugo, huwag lamang maagaw ang kaisa-isang buhay na alam niya. Nakatayo si Stella sa harap ng pinto, nakatingin sa makintab na talim ng gunting. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Gusto niyang pumasok at wakasan ng anumang banta sa kanyang kinabukasan. Ngunit bago pa man niya maiikot ang seradura, isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang sistema. Paano kung may makakita? Paano kung makulong siya? Ibinaba niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi ang kamatayan ni Ningning ang solusyon. Kailangan niyang paalisin ang babaeng ito sa pinakamasakit at pinakanakakahiyang paraan na posible. Ang tanggalan ito ng anumang karapatang bumalik, gamit ang mismong galit ng kanilang ina. Kinabukasan, ang hangin sa mansyon ay tila kasing bigat ng nagbabadyang unos. Si Ningning ay abala sa pag-aayos ng mga unan sa malaking sofa nang marinig niya ang nagmamadaling mga yabag pababa ng hagdan. Umiiyak si Stella. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, mahigpit na nakakapit sa braso ni Senyora Carmen. "Mama, natatakot po ako." Garalgal ang boses ni Stella, mahigpit na yumakap sa ginang. "Nakita ko si Ningning na palaging nakatingin sa kwarto ninyo. Tapos kanina, napansin kong bukas ang vault ng mga alahas ninyo. Hindi ko na mahanap ang kwintas na bigay pa ng lolo." Kumunot ang noo ni Senyora Carmen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy nang dumapo kay Ningning. Agad na ipinag-utos ng ginang sa mayordoma na halughugin ang mga gamit ng lahat ng kasambahay. Nanlalamig ang buong katawan ni Ningning habang pinapanood niyang binubuksan ang kanyang maliit na bag at inilalabas ang iilan niyang lumang damit. At doon, mula sa loob ng kanyang pinakaiingatang punda ng unan kung saan nakatago ang kinita niya sa pagtitinda ng banana Q, nahulog ang isang kumikinang na kwintas na brilyante. Nagulat ang lahat. Umatras si Ningning. Iling ng iling ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. "Hindi po sa akin yan. Wala po akong kinukuha, senyora. Nagmamakaawa po ako. Maniwala kayo sa akin." Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, isang malakas na kamay ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang puwersa ng sampal ni Senyora Carmen ay nagpabagsak sa kanya sa malamig na sahig. Ang sakit ay nagpamanhid sa buong mukha ni Ningning, ngunit mas matinding hapdi ang nararamdaman ng kanyang puso. "Walang utang na loob, magnanakaw!" Sigaw ni Senyora Carmen. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. "Pinapasok kita rito para magtrabaho dahil naawa ako sa katayuan mo at ito ang igaganti mo sa akin?" Nakaluhod si Ningning, humahagulgol habang nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga luha ay walang patid na tumutulo sa sahig. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, sabihing baka may naglagay lamang yon sa kanyang mga gamit. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang mahirap na tulad niya. Tiningnan niya si Stella na nakatayo sa likuran ng ginang. Ang huwad na senyorita ay tahimik na nagpupunas ng luha, ngunit sa likod ng panyong pambabae
ay makikita ang isang munting na ngiti ng tagumpay. Kakaiba naman ang naramdaman ni Senyora Carmen matapos ang ginawang yon. Napatingin siya sa kanyang nanginginig na palad. Sa tuwing nakikita niya ang pagluha ng kasambahay na ito, may isang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya mawari. Tila ba, may isang hindi nakikitang sinulid na pilit humahatak sa kanyang kaluluwa papunta sa naghihirap na babae sa kanyang paanan. Ngunit pinigilan niya ang damdaming iyon. Ang pagnanakaw ay isang kasalanang hindi niya kailanman palalampasin. Iimpake mo ang lahat ng basura mo at lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din, mariin at malamig na hatol ng ginang. Sa kalagitnaan ng malakas na buhos ng ulan, kinaladkad palabas ng mga gwardiya si Ningning at ang kanyang maliit na bag. Bumagsak siya sa maputik na daan, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Gumapang siya patungo sa malaking tarangkahang bakal at mahigpit na kumapit sa mga rehas. Sumigaw siya at umiyak, hinihiling na bigyan pa siya ng pagkakataon. Kung tatanggalin siya sa trabaho ng walang sahod, paano na ang pambili ng gamot ng kanyang nanay Rosa na nasa ospital pa rin? Sa gitna ng kulog at kidlat, nanatiling nakaluhod ang tunay na tagapagmana ng pamilya Del Real sa labas ng sarili niyang tahanan. Itinaboy ng sarili niyang ina. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa manipis na damit ni Ningning. Nanghina ang kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas ng mansyon. Tuluyan siyang bumagsak sa maputik na kalsada, yakap ang kanyang sarili, habang ang bawat paghinga niya ay nilulunod ng hagupit ng bagyo. Wala na siyang lakas. Ang tanging nais na lamang niya ay lamunin siya ng lupa dahil sa labis na pag-aalala kung paano na ang kanyang ina na naghihingalo sa ospital. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim at pagod, biglang huminto ang pagbagsak ng ulan sa kanyang ulo. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ningning. Sa gitna ng nagngangalit na gabi, nakatayo si Gabriel. Wala itong sinabing kahit ano. Hinubad lamang ng binata ang kanyang makapal na suit jacket at maingat na ipinatong sa nanginginig na mga balikat ng dalaga. Ang init na nagmumula sa damit ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa nanlalamig na katawan ni Ningning. Isang kalinga na noon lamang niya naramdaman mula sa isang estranghero. Inalalayan siya ni Gabriel papasok sa kanyang sasakyan. Nang magsimulang umandar ang makina, agad na binuksan ng binata ang heater upang ibalik ang init sa katawan ng dalaga. Kumuha ito ng isang baso ng mainit na tsokolate mula sa isang thermos at iniabot sa kanya. Walang mapanghusgang mga tanong at walang anumang panunumbat na lumabas sa mga labi ng lalaki. Tahimik lamang siyang pinagmasdan habang nanginginig nitong hinahawakan ng baso. Nang mapansin ni Gabriel na nanginginig pa rin ang mga binti ni Ningning dahil sa basang palda, yumuko ito at hinatak ang dulo ng kanyang jacket upang takpan ang mga binti ng dalaga. Ginawa niya yon nang may buong paggalang ni hindi man lang dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ni Ningning. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadala ng isang banayad na init sa puso ng dalaga, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal na niyang inuulila. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, naglabas si Gabriel ng isang maliit na bagay at maingat na inilagay iyon sa palad ni Ningning. Isang murang kendi na gawa sa luya. Napatingin si Ningning sa binata nang may malalim na pagtataka. Bakit ang isang sikat at mayamang abogado na katulad nito ay nagdadala ng mumurahing candy na palagi lamang niyang binibili sa tabi-tabi para maibsan ang pagod ng kanyang lalamunan? Ngumiti lamang ng tipid si Gabriel, isang ngiting tila nagtatago ng isang lihim na koneksyon mula sa nakaraan. Iniwan muna niya si Ningning sa loob ng sasakyan at matapang na naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Harap-harapang kinausap ni Gabriel si Senyora Carmen. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang legal na tagapayo ng pamilya. Ipinaliwanag niya na ang pagpapalaya sa isang empleyado nang walang matibay na investigasyon
ay maaring magdulot ng malaking iskandalo sa mga pahayagan. Iminungkahi niyang panatilihin si Ningning upang pagtrabahuan ang halaga ng nawawalang kwintas bilang kabayaran. Dahil sa paggalang ng ginang sa katalinuhan ng abogado, hindi na ito nakipagtalo at napilitang pumayag. Mula sa itaas na bintana ng kanyang marangyang silid, nakatayo si Stella. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao habang pinapanood ang sasakyan ni Gabriel sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding selos at puot. Hindi siya makapapayag na ang lalaking matagal na niyang pinapangarap ay nag-uukol ng atensyon at nag-aalaga sa isang hamak na kasambahay. Ang pagkamuhi sa kanyang dibdib ay mas nakakapasong tignan kaysa sa kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Walang ibang tumatakbo sa kanyang isipan, kundi ang masamang balak kung paano tuluyang dudurugin ang babaeng pilit umaagaw sa lahat ng dapat ay sa kanya. Akala mo ba, dahil tinulungan ka ni Gabriel ay ligtas ka na? Dito sa pamamahay na ito, ako ang batas. Ang boses ni Stella ay kasing talim ng hiwa ng papel habang nakatayo siya sa ilalim ng payong na hawak ng isang katulong. Sa kanyang harapan, si Ningning ay nakaluhod sa semento sa gitna ng matinding sikat ng araw. Pinilit siya ni Stella na linisin ang lahat ng sasakyan sa garahe gamit lamang ang isang maliit na timba at basahan. Ang init ng tanghali ay tila sumasakal sa balat ni Ningning at ang pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay humahalo sa mga luhang pilit niyang itinatago. Sa bawat kuskus ng kanyang nanginginig na kamay, nararamdaman niya ang habdi ng kanyang mga pasong balat, ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang lunukin ang lahat ng ito para sa kaligtasan ng kanyang nanay Rosa. Sa kabilang bahagi ng hardin, malayo sa paningin ni Stella, si Gabriel ay nakatayo sa tabi ng malaking basurahan sa labas ng mansyon. May isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang piraso ng puting papel na nalulukot at bahagyang nabasa ng ulan kagabi. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Bagaman malabo na ang ilang letra dahil sa basa, malinaw pa ring nakikita ang logo ng isang kilalang laboratorio sa Maynila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang mga katagang probability of maternity. Ang hinala na nagsimula bilang isang munting kislap sa kanyang isipan ay unti-unti nang nagiging isang naglalagablab na apoy ng katotohanan. Habang naglalakad pabalik si Gabriel, dumaan siya sa likuran ng laundry area. Doon, narinig niya ang isang napakagandang himig. Si Ningning, habang nagsasampay ng mga puting kumot, ay mahinang kumakanta. Ang boses niya ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng kapayapaan. Ang awit na yon ay isang sinaunang kanta ng pagpapatulog na tanging ang mga tagalalawigan lamang ang nakakaalam. Ang mismong kanta na palaging inaawit ni Senyora Carmen sa tapat ng bintana tuwing gabi ng anibersaryo ng pagkawala ng kanyang anak. Natigilan si Gabriel. Ang bawat nota ay tila isang piraso ng puzzle na saktong lumalapat sa kanyang mga natuklasan. Hindi ito maaaring maging isang simpleng nagkataon lamang. Nang sumapit ang gabi at bumalot ang katahimikan sa mansyon, palihim na pinuntahan ni Gabriel ang maliit na silid ni Ningning. Nakita niya ang dalaga na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, sinusubukang iunat ang kanyang mga braso na namumula at nangingit-ngit sa hapdi dahil sa init ng araw. Lumapit ang binata nang walang ingay at inabot ang isang maliit na bote ng gamot. "Hayaan mong tulungan kita," mahinang bulong ni Gabriel. Kinuha niya ang bote at dahan-dahang nilagyan ng malamig na gel ang mga pasong balat sa braso ni Ningning. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri ay punong-puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho. Ang pintig ng kanilang mga puso ay naging isang serye ng mga banayad na pagtibok na nag-uusap sa katahimikan. Ramdam ni Ningning ang init ng presensya ni Gabriel. Isang init na hindi nakakasunog,
ebidensya upang tapusin ang kasinungalingan. Subalit pagdating niya sa tarangkahan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng sunog na kahoy at ang itim na usok na pumapaikot sa langit. Ang gusali na nagtatago ng mga lihim ng nakaraan ay isa na lamang tumpok ng abo at uling. Ang lahat ng dokumento, ang lahat ng katotohanan ay tila naglaho na kasabay ng mga apoy na sadyang itinanim upang ibaon ang lahat sa limot. Sino ang may gawa nito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Stella upang manatiling nakatago ang katotohanan bago pa man ito makarating sa mga kamay ni Senyora Carmen? Ang bawat hakbang ni Stella patungo sa pasilyo ng pampublikong ospital ay tila badala ng isang masamang hangin. Alam niyang nagsisimula nang magdugtong-dugtong ang mga hinala ni Gabriel at kailangan niyang putulin ang nag-iisang sinulit na nag-uugnay kay Ningning sa mundong ito. Sa loob ng isang madilim na sulok, isang palitan ng makakapal na sobre at mga bulong ang naganap sa pagitan niya at ng isang empleyadong sakin sa pera. Ang utos niya ay simple, ngunit tila isang hatol ng kamatayan, isang maliit na pagkakamali sa supply ng gamot at oxygen, at lahat ng problema niya ay maglalaho na parang bula. Samantala, sa loob ng mansyon, abala si Ningning sa pagpapakintab ng mga mamahaling muebles nang marinig niya ang pag-alingaw-ngaw ng kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at kaba. Ang kanyang nanay Rosa ay dinala sa kritikal na kondisyon at kailangan siyang makita agad. Halos mawala ng lakas ang mga tuhod ni Ningning. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib dahil sa takot. Senyora, nakikiusap po ako. Kailangan ko pong pumunta sa ospital. Ang nanay ko po, naghihingalo na. Ang pagsusumamo ni Ningning ay sapat na sana upang palambutin ang kahit na anong matigas na puso. Ngunit bago pa man makasagot si Senyora Carmen, mabilis na pumasok si Stella sa silid. Bitbit ang isang mangkok ng kumukulong soup. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, tila natapalan ang senyorita at ang mainit na likido ay humambalo sa sahig. Nabasag ang porselana at kumalat ang malagkit na sarsa sa buong alpombra. Ay, may soup. Ang tanga-tanga mo naman, Ningning. Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ni Stella habang nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba siya ang biktima. Mabuti na lang at hindi ako napasok. Mama, tignan mo siya. Aalis na naman para tumakas sa trabaho. Lumingon si Senyora Carmen kay Ningning nang may malamig na tingin. Linisin mo yan bago ka umalis. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi maayos ang kalat na ginawa mo. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng kanyang ina, lumuhod si Ningning sa mainit pang likido. Ang kanyang mga kamay ay napaso sa init ng soup habang mabilis niyang kinukuskos ang alpombra gamit ang kanyang mga daliri. Ang bawat segundo ay tila isang oras na ninanakaw sa kanya. Ang mga luha niya ay pumatak sa sahig, humahalo sa dumi, habang ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw sa paglalaki na sana ay makahabol pa siya. Hindi niya iniinda ang hapdi ng kanyang mga pasong palad. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang huling pagkakataon na mayakap ang kanyang nanay Rosa. Nang sa wakas ay makarating siya sa ospital, ang katahimikan ng pasilyo ay tila isang masamang pangitain. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang ina. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, ang tunog ng isang mahaba at tuwid na linya mula sa monitor ng puso ay sumalubong sa kanya. Isang tunog na nagpapahiwatig ng katahimikang wala nang balik. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor na nakayuko ang ulo. Ang mundo ni Ningning ay tila gumuho sa isang kisap mata. Nanginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahang lumalapit sa kama kung saan nakahiga ang kanyang nanay Rosa. Wala ng buhay at tila mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga kamay na may mga paso at dumi mula sa mansyon ay dahan-dahang humawak sa malamig na kamay ng kanyang ina. Isang malakas at masakit na pag-atong
siya kay Ningning at yumuko ng bahagya upang bumulong sa tenga ng dalaga sa paraang hindi naririnig ng iba. Kasalanan mo yun. Kung hindi ko naging matigas ang ulo at pumasok sa buhay namin, sana ay humihinga pa ang matandang ito. Dahil sa ambisyon mo, namatay siya ng mag-isa. Nanigas si Ningning sa kinauupuan. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila biglang natuyo. Pinalitan ng isang malamig at nagniningas na galit na ngayon lamang niya naramdaman. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumitig sa mga mata ni Stella. Wala na ang takot, wala na ang pagiging sunod-sunuran. Sa pagkamatay ng kanyang nanay Rosa, ang dating mahina at maawaing si Ningning ay namatay na rin at sa kanyang lugar ay isinilang ang isang babaeng handang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang hininga upang mabigyan ng katarungan ang lahat ng nawala sa kanya. Ang bawat sulok ng maliit na barong-barong ni Ningning ay tila ba nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang mahinang ubo ni Nanay Rosa. Wala na ang amoy ng nilagang saging na palaging sumasalubong sa kanya tuwing hapon. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagbibigay ng anino sa pader. Dahan-dahang lumuhod si Ningning sa ilalim ng kawayang papag. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa magaspang na sahig hanggang sa mahawakan niya ang isang malamig at kinakalawang na kahon ng biskit. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang takip. Ang amoy ng lumang papel at bahagyang sunog na tela ang agad na humaplos sa kanyang ilong. Sa loob, nakita niya ang isang puting kumot ng sanggol na may mga mancha ng abo at sunog sa mga dulo nito. Sa tabi nito ay isang sulat na may sulat kamay ni Nanay Rosa. Ang mga letra ay tila ba nagmamadali at puno ng pagsisisi. Ningning, anak ko, patawarin mo ako kung itinago ko ito sa iyo ng napakahabang panahon. Hindi kita tunay na anak. Nakuha kita sa damuhan sa likod ng nasusunog na ospital. 25 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang tanging kayamanan na kinuha ko sa gitna ng apoy, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa takot na baka wala nang maghanap sa iyo. Ang bawat salita ay tila ba isang malakas na hampas sa dibdib ni Ningning. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang luha na pilit niyang pinipigilan ay muling pumatak. Binabasa ang lumang papel. Hindi siya basta-bastang ulila. Siya ay isang buhay na ninakaw mula sa isang pamilyang matagal na niyang pinaglilingkuran ng may pagpapakumbaba. Don't cry alone, Ningning. I'm here. Ang baritono at banayad na boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ang binata sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lungkot. Lumapit siya at dahan-dahang naupo sa sahig sa tabi ng dalaga. Hindi alintana ang dumi ng paligid. Inabot ni Gabriel ang isang folder at dahan-dahang inilapag sa harap ni Ningning. I found it. Ang digital backup ng DNA test na sinubukang itago ni Stella. It's a match, Ningning. Ikaw ang tunay na anak ni na Senyora Carmen at Senyor Arturo. Ang lahat ng paghihirap mo, ang lahat ng pang-aapi sa'yo sa mansyong yon. It was all a lie built by Stella to steal your place. Naramdaman ni Ningning ang isang kakaibang pakiramdam na tila ba ang kanyang buong mundo ay bumaligtad. Ang galit na kanina ay nagniningas, ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga peklat mula sa pagkayod. Ang mga kamay na tila ba itinadhana lamang sa hirap. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. You can't go back there as a servant, Ningning. You need to prepare. You're not a victim anymore. You're the rightful owner of everything they have. I'll help you. Let's make them see the woman they tried to break. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Ningning ay nagtagpo sa mga mata ni Gabriel. Ang banayad na pagpisil ng binata sa kanyang mga daliri ay nagpaliwanag
nagpadala ng isang kuryente ng pag-asa at bagong damdamin sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Samantala, sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng mga Del Real, hindi mapakali si Stella. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay tila ba isang babala sa kanyang pandinig. Napansin niyang hindi na umuwi si Gabriel at wala na rin si Ningning sa ospital. Ang kanyang tagumpay na tila ba nakuha na niya ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kaba. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad habang nakatingin sa kadiliman ng labas. Alam niyang may isang unos na paparating. Isang unos na binuo ng sarili niyang mga kasalanan at hindi niya alam kung kakayanin pa niyang itago ang katotohanan kapag ang tunay na bituin ay nagsimula ng maglingling sa gitna ng gabi. Ang maliit na espasyo sa bahay ni Gabriel ay tila ba naging isang ligtas na kanlungan para sa kaluluwa ni Ningning na matagal nang inuulila. Sa mga nakalipas na araw mula nang pumanaw si Nanay Rosa, naging tahimik ang dalaga. Tila isang rebulto na pinagmamasdan ng mga ebidensyang nakalatag sa mesa. Ang lumang kumot, ang sulat ng kanyang inaunahan, at ang kopya ng DNA test na nagpapatunay ng kanyang tunay na pagkatao. Ang katotohanan ay naroon, malinaw at hindi maitatanggi. Ngunit ang bigat nito ay tila isang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Uminom ka muna, Ningning. You need your strength. Ang malalim at malambing na tinig ni Gabriel ay bumasag sa mahabang katahimikan. Inilapag ng binata ang isang baso ng mainit na gatas sa tabi ng mga papel. Sa mga araw na ito, si Gabriel ang naging tanging tagapagpapalit. Hindi nito isinumbat ang pagod at ang oras na nawala sa trabaho, kundi binigyan siya ng espasyo upang magluksa at panawalan ang pag-ikot ng kanyang kapalaran. Dahan-dahang inangat ni Ningning ang kanyang paningin. God, paano ko babalik doon? Paano ko haharapin ang babaeng tumawag sa akin ng basura? Lalo na't siya rin ang naputol ang kanyang salita dahil sa bigat ng sakit na umakalat sa kanyang dibdib. Ang alaala ng malakas na sakit ni Senora Carmen na ngayon ay alam niyang tunay niyang panahon ay nagdudulot ang hapdi na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Naupo si Gabriel sa tapat niya at matiyaga at pinipon ang mga mata ni Ningning. Hindi mo sila haharapin bilang isang kasambahay, Ningning. Haharapin mo sila bilang ikaw, bilang ang nawawalang anak ng mga Del Real. At hindi ka mag-iisa. Nandito ako. I'll make sure Stella doesn't hurt you again. Habang pinagmamasdan ang mga mata ni Gabriel, unti-unting nakaramdam ng pag-asa si Ningning. Ang pader na binuo ng kanyang mga luha at paghihirap ay tila unti-unting tumubo dahil sa pagtitiwala ng binata. Hindi na ito tungkol lamang sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Nanay Rosa at sa paglilinis ng kanyang pangalan mula sa mga kasinungalingan ni Stella. Sa kabilang dako, sa loob ng maraming mansyon ng mga Del Real, ang pagiging balisa ni Stella ay pinagalitan. Ang bawat salita niya ay matigas. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagkasabihan tayo. Patuloy siyang magbabalagay sa harap ni Senora Carmen. Bilang ang pagmamahal ay aalala habang sa likod nito ay pinaghahandaan niya ang mga legal na dokumento para sa agarang paglipat ng 70% ng yaman ng pamilya sa kanyang pangalan sa darating na araw ng kanyang ika-25 kaarawan. Mama, natatakot po ako na baka may mangyari sa inyo at iwan ninyo ako nang walang-wala. Maluhaluhang pagdadrama ni Stella habang nakayakap sa ginang. Ang mga mata ay palihim na sinusuri ang pag-aalangan ng ina. Kailangan nating siguruhin ang lahat bago ang party. Napasigaw sa sarili si Stella nang pumirma si Senora Carmen sa isang paunang kasunduan, ang papel na magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa mga negosyo ng pamilya. Ang ngiti niya ng lisanin ng silid ay isang ngiti ng tagumpay na binuo sa itaas ng dumi at pandaraya. Ngunit ang kasamaan ay laging may hangganan. Nang hapon ding iyon, isang mamahaling puting sobre na may gintong selyo ang dumating sa opisina ni Gabriel.
Ito ang imbitasyon para sa kaarawan at opisyal na pagkilala kay Stella bilang ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng mga Del Real. Nang makita ito ni Gabriel, dahan-dahang lumabas ang isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Nilapitan niya si Ningning at binuksan ang isang malaking kahon na kanina pa nakapatong sa sofa. Mula sa loob, maingat niyang inilabas ang isang napakagandang pulang gown. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng apoy. Tila ba naghihintay na isuot ng isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagkawasak. It's time to claim what is yours. Bulong ni Gabriel habang tinititigan si Ningning. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matibay na paninindigan. Ang pulang sutla ng gown na nakalatag sa kama ay tila isang anyaya ng apoy sa gitna ng malamig na silid. Hinawakan ni Ningning ang tela. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalampaso ay dahan-dahang dumaan sa makinis at mamahaling materyales. Sa harap ng malaking salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang marungis na kasambahay na yumuyuko sa bawat utos ni Stella. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalaylay at ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa rin ng pait mula sa pagkamatay ni Nanay Rosa, ay naglalabas na ng isang hindi matitinag na liwanag. Hindi ka lang magsusuot ng magandang damit, Ningning. Isusuot mo rin ang iyong dangal na matagal nilang tinapak-tapakan. Ang marahang tinig ni Gabriel ay nagmula sa pintuan. Lumapit ang binata at tumayo sa likuran ni Ningning. Sa refleksyon ng salamin, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Dahan-dahang iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng dalaga. Ang init ng kanyang mga daliri ay tila isang pangako ng proteksyon na nagdulot ng banayad na pamumula sa mga pisngi ni Ningning. Sa bawat segundo ng kanilang katahimikan, mas lumalalim ang ugnayan ng kanilang mga puso. Isang pag-ibig na hindi kailanman nagmadali, kundi matiyagang naghihintay sa tamang panahon. Natatakot ako, Gab. Pagamin ni Ningning, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Paano kung itaboy nila ako ulit? Paano kung hindi ako paniwalaan ni Mama? Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ni Ningning. Pinaharap siya sa kanya at tinitigan ng diretso sa mga mata. You are a Del Real, Ningning. Ang dugo na dumadaloy sa iyo ay ang dugong pilit na ninanakaw ni Stella. I will be right there beside you. Sa bawat hakbang mo sa bulwagang yon, hindi mo bibitawan ang kamay ko. We will make them see the truth. Habang nagaganap ang paghahanda sa panig ni Ningning, ang mansyon ng mga Del Real ay punong-puno ng ingay at kagaraan. Ang bawat sulok ay pinalalamutyan ng mga sariwang bulaklak at kumikinang na mga kristal para sa nalalapit na pagdiriwang. Si Stella, suot ang kanyang diamanteng gown na kasing puti ng niyebe, ay naglalakad sa paligid na tila ba siya na ang reyna ng buong mundo. Bawat utos niya sa mga kasambahay ay may kasamang panlalait. Tila ba nakalimutan na niya ang sarili niyang pinagmulan bago siya ampunin ng pamilya. Siguraduhin ninyong walang kahit isang dumi ang sahig na ito. Utos ni Stella habang nakatingin sa kanyang mga kuko. Ayokong mahaluan ng kahit anong amoy mahirap ang party ko mamaya. Sa loob ng kanyang silid, si Senyora Carmen ay tahimik na nakaupo sa harap ng kanyang bintana. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang tanging alaala ng kanyang tunay na anak. Sa kabila ng kagaraan ng paligid, may isang malalim na lungkot na hindi maalis sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na patuloy na naghahanap, isang bahagi na hindi kayang punan ng karangyaan o ng mga matatamis na salita ni Stella. Tuwing naaalala niya ang mukha ni Ningning noong gabi ng bagyo, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Nang sumapit ang gabi ng Engrandeng Piging, ang mga mamahaling sasakyan ay nagsimula nang dumagsa sa tarangkahan ng mansyon. Ang musika mula sa mga biyolin ay nagsimulang umaling-awngaw sa hangin. Masaya, ngunit may himig ng panganib para sa mga nagtatago ng lihim. Sa labas ng tarangkahan, isang itim na sasakyan ng dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto
At unang lumabas si Gabriel, matikas sa kanyang itim na tuksedo. Iniabot niya ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan. Isang dulo ng pulang gown ang unang sumalubong sa liwanag ng mga poste, sinundan ng isang babaeng tila ba isang bituin na muling sumisikat sa gitna ng kadiliman. Huminga ng malalim si Ningning, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Gabriel at tumingin sa malaking pinto ng mansyon na dati ay pinapasukan niya ng nakayuko. Ngayong gabi, ang pinto ay magbubukas, hindi para sa isang kasambahay, kundi para sa tunay na tagapagmana na handa nang bawiin ang lahat ng sa kanya. Ngunit sa likod ng mga nangiti at diamante, handa na ba ang lahat sa oras na bumagsak ang maskara ng huwad na prinsesa? Walang puwang ang isang basurang tulad mo sa ilalim ng mga kristal na ito dahil ang tanging nararapat sa iyo ay ang madilim at maruming kalsada. Ang mga salitang yon ni Stella na binitiwan niya sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin ng kanyang marangyang silid. Ngunit sa labas ng pintuan ng mansyon, ang bawat hakbang ni Ningning sa semento ay hindi na naglalabas ng tunog ng pagod, kundi ang matikas na pagtapak ng kanyang suot na mamahaling takong. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa paligid ay tila mga matatalim na alaala ng bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos niya sa bahay na ito. Ang bango ng mga sariwang lila sa bulwagan ay kabaligtaran ng amoy ng gamot at kamatayan sa ospital kung saan pumanaw ang kanyang nanay Rosa. Isang kabalintunaan na nagdulot ng isang malalim na kirot sa kaibuturan ng kanyang puso. Naramdaman ni Ningning ang panginginig ng kanyang mga daliri, isang pisyolohikal na pag-aaklas ng kanyang katawan laban sa takot na muling itaboy. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at tila nanunuyo ang kanyang lalamunan sa gitna ng kaba. Ngunit bago pa man siya lamunin ng kanyang sariling pangamba, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na palad na humawak sa kanyang kamay. Ang pagpisil ni Gabriel ay tila isang tahimik na kumpas na nagpabalik sa kanyang wisyo. Tumingin siya sa binata at nakita ang paninindigan sa mga mata nito. Isang pangako na sa gabing ito, hindi siya maglalakad ng mag-isa sa gitna ng mga lobo. Dahan-dahang bumukas ang naglalakihang pinto ng grandeng bulwagan. Ang ingay ng mga tawanan at ang himig ng mga biyulin ay tila biglang huminto, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na bumalot sa buong silid. Lahat ng mga mata ay lumingon sa pintuan. Doon, nakatayo si Ningning sa kanyang pulang gown na tila isang nagbabagang uling sa gitna ng niebe. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang nagmula sa ayos ng kanyang mukha, kundi sa isang uri ng kapangyarihan na tanging ang mga taong nakaranas ng matinding paghihirap ang nagtataglay. Sino ang babaeng yan? She looks familiar. Bulong ng isang mayamang matanda sa kanyang katabi, habang ang mga lente ng kuryente mula sa mga kagamitan ng mga mamamahayag ay nagsimulang maglabas ng mga kislap na tila mga kidlat na bumubulag sa paningin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Stella kasama si Senyora Carmen. Hawak ng huwad na prinsesa ang isang kopita ng mamahaling alak, handa na sanang uminom para sa kanyang tagumpay. Nang dumapo ang kanyang paningin sa pintuan, tila naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang kopita sa kanyang kamay ay bahagyang nanghiwalay sa kanyang mga daliri. At ang alak sa loob nito ay gumalaw ng marahas, halos tumapon sa kanyang puting gown. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki, ay biglang namutla. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Napansin ni Senyora Carmen ang biglang pananahimik ng lahat. Inangat niya ang kanyang paningin at doon niya nakita ang babaeng nakapula. Ang kanyang puso ay biglang tumibay ang pagtibok. Isang mabilis at masakit na pintig na tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Ningning, ang paraan ng pagtayo nito, at ang liwanag sa mga mata nito ay nagdala ng isang gunita na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mukha ng kanyang asawang si Arturo noong sila ay unang nagkita.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila sumisigaw ng isang katotohanang hindi pa niya kayang bigkasin. Gab, what is she doing here? Bakit kasama mo ang magnanakaw na yan? Ang boses ni Stella ay gumaralgal, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad sa gitna ng nagbabadyang pagkapahiya. Ngunit hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, mas hinigpitan niya ang paghawak sa kamay ni Ningning at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan, direkta sa harap ng entablado kung saan nakatayo ang dalawang babaeng nagpabago sa buhay ng dalaga. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbilang sa mga huling sandali ng isang malaking kasinungalingan. Tumigil sila sa tapat ni Senyora Carmen. Tumingin si Ningning ng diretso sa mga mata ng kanyang ina, ang mga mata na minsan ay nagpakita sa kanya ng poot at pandidiri. Sa gitna ng katahimikan ng buong mansyon, isang tanong ang tila umalingaw-ngaw sa isipan ng bawat taong naroroon. Makikilala ba ng isang ina ang sarili niyang dugo kung ito ay nakasuot na ng kasing tingkad na kulay ng katotohanan? O muli ba niyang pipiliin ang bulag na pagmamahal sa isang huwad na bituin? Ilabas ninyo ang babaeng iyan. Guard! Bakit ninyo pinapasok ang isang magnanakaw sa party ko? Ang matinis at tila ng gagalaiting boses ni Stella ay bumasag sa katahimikang bumabalot sa bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng galit at takot. Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga dagok sa kanyang pagkatao. Dahil alam niyang bawat senyas ng kanyang kawalan ng kontrol ay nakatala na sa kasaysayan ng gabing ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsigaw, walang gwardyang gumalaw. Nakatayo lamang sila sa gilid. Tila ba may mas mataas na awtoridad na nag-uutos sa kanila na manatili sa kanilang pwesto. Dahan-dahang humakbang si Gabriel sa harap ni Ningning. Tila isang matibay na pader na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, isang kabaligtaran ng nagngangalit na emosyon ni Stella. Inayos niya ang kanyang tuksedo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Senyora Carmen, na hanggang ngayon ay tila ba estatwa sa gitna ng entablado. Senyora Carmen, bilang legal na tagapayo ng pamilya Del Real, narito ako upang tiyakin na ang lahat ng panauhin sa gabing ito ay may karapatang narito. At si Luningning, siya ay higit pa sa isang panauhin. Siya ay may dalang katotohanang matagal na ninyong hinahanap. Isang katotohanang pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan at diamante. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang uling. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila ba naging isang mahinang ugong ng mga bubuyog, puno ng kuryosidad at pagtataka. Tiningnan ni Senyora Carmen si Ningning. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pighati na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila patungo sa babaeng nakapula, isang damdaming hindi niya naramdaman kay Stella sa loob ng 25 taon. Anong katotohanan, Gabriel? Ang mahinang tanong ni Senyora Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Bakit mo isinama ang babaeng ito na nagnakaw sa akin? Dahan-dahang bumitaw si Ningning sa kamay ni Gabriel at humakbang ng mag-isa patungo sa kanyang ina. Ang kanyang pulang gown ay tila humahawi sa hangin, naglalabas ng isang aura ng dangal na tila ba noon lamang niya nahanap. Tumigil siya sa tapat ng ginang, sapat na malapit upang marinig ang mabilis at kinakabahang paghinga nito. Senyora, hindi po ako nagnakaw ng kahit ano sa inyo. Ang banayad at malalim na boses ni Ningning ay umaling-awngaw sa gitna ng bulwagan. Ang tanging ninakaw sa akin ay ang aking buhay, ang aking pangalan, at ang pagkakataong tawagin kayong ina. Narito ako hindi para sa inyong kayamanan, kundi para ibalik ang katarungan sa aking nanay Rosa, ang babaeng nagligtas sa akin mula sa apoy. Noong gabing ang lahat ay akala nilang ako ay pumanaw na.
Mula sa kanyang maliit na clutch bag, inilabas ni Ningning ang isang maliit na bagay, isang kupas at bahagyang sunog na medalyon ng mahal na birhen. Ang medalyong iyon ay ang tanging bagay na nakasuot sa sanggol noong gabing nagkaroon ng malaking sunog sa ospital. Ang mga mata ni Senyora Carmen ay nanlaki nang makita ang pamilyar na kislap ng ginto. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas, tila ba gustong hawakan ang medalyong iyon, ngunit bago pa man niya ito magawa, marahas na sumingit si Stella sa gitna nila. "Huwag ninyong pakinggan ang baliw na ito. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng yan. Mama, paalisin mo na siya." Ang pagsigaw ni Stella ay naging isang hysterical na iyak. Ang kanyang mukha ay namumula na sa desperasyon. Ngunit si Ningning ay hindi natinag. Tiningnan niya si Stella ng may matinding awa, isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Pagkatapos ay bumaling siya muli kay Senyora Carmen. Sa gitna ng lahat ng mga tao, sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang himig ang dahan-dahang lumabas sa mga labi ni Ningning. Isang mahinang kanta ng pagpapatulog, ang mismong kantang palaging inaawit ni Carmen sa gitna ng gabi, sa tapat ng bintana. Ang bawat nota ay tila isang susi na nagbubukas sa nakakandado ng pinto ng alaala ng ginang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay tila naglaho. Ang puso ng isang ina ay hindi na naghahanap ng ebidensya dahil ang bawat pintig nito ay nagsasabi na ang babaeng nasa harap niya ay ang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Ang bawat patak ng luha ni Senyora Carmen ay tila isang paghuhugas sa lahat ng kasalanang nagawa niya laban sa sariling dugo. Ngunit ang tanong ay mananatili, sapat na ba ang isang awit at isang medalyon upang mabura ang 25 taon ng kasinungalingan? O mayroon pang huling alas si Stella upang tuluyang wasakin ang muling pagtatagpo ng ina at anak? Sinungaling ka. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyan. Kinuha mo lang ang medalyong iyan sa kung saang basurahan upang lokohin kami. Ang sigaw ni Stella ay tila pagpunit sa telang seda ng katahimikan na bumabalot sa buong bulwagan. Ang kanyang mukha, na dati ay kasing kinis ng porselana, ay naging anyong halimaw dahil sa tindi ng takot at pagkapahiya. Mabilis siyang humakbang patungo kay Ningning. Ang kanyang mga kuko ay tila bahandang kumalmot at marahas niyang sinubukang hablutin ang gintong medalyon mula sa kamay ng dalaga. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ni Ningning, isang matikas na braso ang humarang sa kanya. "Huwag mong subukang saktan siya, Stella. Tapos na ang iyong panahon ng panlilinlang." Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Dahan-dahang inilabas ng binata ang isang tablet mula sa kanyang tuksedo at iniabot ito kay Senyora Carmen. Ang ginang, na hanggang sa sandaling iyon ay tila nawalan ng boses, ay nanginginig na tinanggap ang kagamitan. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa nagbabadyang luha, ay nakatitig sa liwanag ng screen. Doon, nakalarawan ang orihinal na digital record ng DNA test na sinubukang burahin ni Stella sa laboratorio. Isang dokumentong hindi kayang sunugin ng anumang apoy. Probability of maternity, 99.9%. Ang mga salitang yon ay tila mga dagok ng martilyo sa kaisipan ni Senyora Carmen. Napatingin siya kay Ningning, pagkatapos ay kay Stella, at muli sa dokumentong hawak niya. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Ningning, ang sampal sa gitna ng ulan, ang pagpaparatang ng pagnanakaw, ang paghamak sa pagkatao nito, ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao, tila ba ang bawat hibla ng kanyang puso ay pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi maaari. Ang garalgal na bulong ni Senyora Carmen. Tumingin siya kay Stella nang may halong pait at pagtatanong. "Stella, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito. Sabihin mong
Hindi mo ako niloko sa loob ng 25 taon. Sa halip na sumagot ng maayos, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Stella. Tumawa siya ng mapait, isang tawang tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nabubulok na kaluluwa. Ang bawat kislap ng diamante sa kanyang leeg ay tila ba nagpapaalala sa lahat ng kayamanang ninakaw niya gamit ang kasinungalingan. At bakit ko sasabihin ang totoo? Para ibalik ninyo ako sa ampunan? Para maging katulad ako ng basura sa harap ninyo? Ang bulyaw ni Stella, habang ang kanyang mga luha ng galit ay bumabagtas sa kanyang makapal na makeup. Binigay ko sa inyo ang lahat ng gusto ninyo. Naging perpekto akong anak. Pero ang babaeng yan ang mas pinili ng tadhana kahit wala siyang ginagawa. Sa gitna ng kumpas ng mga bulong, ng mga bisita, at ang mabilis na pagkuha ng mga litrato ng mga mamamahayag, lumapit si Ningning sa kanyang ina. Hindi niya tiningnan ang galit ni Stella, kundi ang sakit sa mga mata ni Senyora Carmen. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng ginang. Ang kanyang pagdampi ay banayad at puno ng pangunawa. Sa kabila ng lahat ng tila ba, walang katapusang pait, hindi galit ang naramdaman ni Ningning, kundi ang isang malalim na awa sa isang inang nabulag ng sariling pighati. Senyora, Mama, ang mahinang tawag ni Ningning. Ang salitang mama ay tila isang himala na narinig ni Senyora Carmen matapos ang mahabang panahon ng pagkauhaw sa katotohanan. Nandito na po ako. Hindi na po kayo mag-iisa sa gitna ng dilim. Ngunit bago pa man magawang yakapin ng ginang ang kanyang tunay na anak, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umaling-awngaw sa bulwagan. Si Stella, sa gitna ng kanyang desperasyon, ay biglang bumagsak sa sahig. Tila ba nawalan ng malay, habang ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat ng bahagya. Ang lahat ng mga bisita ay nagsimulang magkagulo. Ang mga sigaw ng kaba ay humalo sa himig ng gulat. Sa gitna ng kaguluhang yon, isang matandang babae na may takip sa mukha ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Stella. Sino ang matandang ito na tila ba may dalang huling hatol? At ano ang koneksyon niya sa nakaraan ni Stella na maaring tuluyang magpabagsak sa lahat ng natitira pang pangarap ng huwad na prinsesa? Ang salitang mama na lumabas sa mga labi ni Ningning ay tila isang banal na himig na nagpatigil sa ikot ng mundo para kay Senyora Carmen. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kuryente, isang pagkilala na hindi kayang ibigay ng anumang papel o dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang mga pisngi ni Ningning. Tila ba tinitiyak kung ang babaeng nasa harap niya ay totoo o isa lamang magandang panaginip na bunga ng kanyang pagsisisi. Anak, ang anak ko. Ang garalgal na bulong ni Senyora Carmen. Ang bawat patak ng kanyang luha ay bumabasa sa magandang mukha ni Ningning. Tila ba hinuhugasan ng bawat hapdi ng mga sampal at pang-aalipusta na ibinigay niya rito noong mga nagdaang buwan. Ang pait ng kanyang mga nagawa ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib, sapat na upang mawalan siya ng lakas na tumayo. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong iyon, ang misteryosong matanda na lumabas mula sa likod ng entablado ay dahan-dahang nagtanggal ng kanyang takip sa mukha. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit puno ng katotohanan. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga bakas ng isang lihim na matagal ng pilit na itinatago sa ilalim ng mga abo. Ako si Martha, ang nurse na naka-duty noong gabing nasunog ang ospital, 25 taon na ang nakalilipas. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit sapat na upang marinig ng lahat sa bulwagan. Ang bawat salita niya ay tila isang dagok sa kaisipan ng mga naroroon. Saksi ako sa lahat. Nakita ko kung paano itinakas ng isang babae ang sanggol ni Senyora Carmen at kung paano niya pinalitan ng bata ng sarili niyang anak na namatay sana sa usok
kung hindi lang dahil sa kasakiman. Itinuro ni Aling Marta si Stella na hanggang na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Ang babaeng iyan, ang batang pinalaki ninyo bilang isang Del Real. Siya ay anak ng babaeng nag-utos sa akin na manahimik kapalit ng pera at banta sa aking buhay. Ngunit bago pumanaw ang aking konsensya, kailangan kong sabihin ang lahat. Ang tunay na anak ninyo ay iniligtas ni Rosa, ang babaeng itinuring ninyong kaaway. Naramdaman ni Senyora Carmen ang mabilis na paghigop ng hangin mula sa mga bisita sa paligid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Tumingin ang ginang kay Stella na ngayon ay dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang huwad na prinsesa ay tila ba nagising sa isang bangungot na wala ng katapusan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang madilim at nakatatakot na kawalan ng pag-asa. "Tama na! Tama na!" Ang pagsigaw ni Stella habang pilit na tumatayo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling gown ay marumi na dahil sa pagkakadapa. Kung hindi dahil sa akin, hindi ninyo mararamdaman ang maging isang masayang ina. Ako ang nag-alaga sa inyo. Ako ang nagbigay ng dangal sa pangalan ninyo. Dahan-dahang humakbang si Gabriel patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at hindi natitinag. Ang dangal na kinuha mo gamit ang nakaw na buhay ay hindi kailanman magiging iyo, Stella. Ang katotohanan ay tila isang apoy na kahit anong tago mo ay laging hahanap ng paraan upang lumabas at sunugin ang lahat ng iyong kasinungalingan. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Senyora Carmen kay Ningning at niyakap ito ng buong higpit. Ang bawat hikbi ng ginang ay tila ba humihingi ng tawad sa bawat segundong hindi niya nakilala ang sariling dugo. Ang bawat pagpisil niya sa mga balikat ni Ningning ay isang pangako na hinding-hindi na niya ito hahayaang mawalang muli. Ngunit bago pa man matapos ang gabi ng katarungan, isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ang pumasok sa malaking bulwagan. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang nakatatakot na babala. Ang pinuno ng mga ito ay lumapit kay Stella at naglabas ng isang dokumento. Stella Del Real, o mas kilala bilang Stella Madrigal, inaaresto ka namin sa kasong falsification of documents at ang posibleng kaugnayan mo sa pagkamatay ni Rosa Santos. Nanigas ang buong pagkatao ni Stella. Ang kanyang mga mata ay lumipad kay Senyora Carmen. Naghahanap ng huling tulong, ngunit ang ginang ay hindi na tumingin sa kanya. Sa halip, ang ginang ay nanatiling nakayakap kay Ningning, tila ba binubura ang presensya ng taong nagnakaw ng kanyang katuwaan. Habang hinihila si Stella palabas ng mansyon, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ningning na nakatayo sa tabi ni Gabriel at ni Senyora Carmen. Ang pamilyang dapat ay sa kanya, ngunit kailanman ay hindi naging tunay na sa kanya. Ang galit at pait sa kanyang dibdib ay tila ba naging isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Ngunit sa labas ng mansyon, sa gitna ng madilim na kalsada, isang hindi kilalang sasakyan ang nakaparada. Tila ba naghihintay sa resulta ng gabing ito? Sino ang taong nasa loob nito na tila ba may mas malalim pang plano para sa pamilya Del Real? At tapos na nga ba ang laban para kay Ningning ngayong nakuha na niya ang kanyang pangalan? Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako ang senyorita ng pamilya Del Real. Ako ang reyna ng bahay na ito. Ang bawat sigaw ni Stella ay tila pagpunit sa telang sutla ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha na dati ay kasing kinis ng porselana ay puno na ngayon ng pawis at nagkalat na makeup. Habang hinihila siya ng mga pulis, ang tunog ng bakal na nag-uumpugan sa kanyang mga pulso ay nagsilbing musika ng katarungan para sa lahat ng kanyang inapi. Ang diamanteng kwintas na kasing halaga ng isang buhay ay tila naging isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg.
nagpapaalala sa lahat ng mga kasinungalingang itinanim niya upang manatili sa itaas. Nanginig ang buong pagkatao ni Senyora Carmen habang pinagmamasdan ang babaeng itinuring niyang anak sa loob ng 25 taon. Ang bawat hakbang ni Stella palayo ay tila paghugot ng isang matalim na kutsilyo mula sa kanyang puso. Napahawak ang ginang sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tila gumuho ang kanyang mundo sa harap ng katotohanang ang mismong ahas na kanyang inalagaan ang siyang pumatay sa kaligayahan ng kanyang tunay na dugo. Mama, tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan dito. Ang huling pagsusumamo ni Stella ay tila isang matulis na palaso na bumaon sa pandinig ni Carmen. Dahan-dahang tumayo si Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding pagkasuklam. Wala akong anak na mamamatay tao. Wala akong anak na magnanakaw ng buhay ng iba. Mula sa sandaling ito, ang pangalang Del Real ay hindi na kailanman madidikit sa iyong maruming pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, isang matulis na piraso ng basag na baso ang nadampot ni Stella sa sahig. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, sinubukan niyang lundagin si Ningning. Ang kanyang mukha ay anyong halimaw na handang pumatay. Ngunit bago pa man dumampi ang talim sa balat ng dalaga, isang matikas na braso ang humarang sa kanya. Si Gabriel, nang hindi nag-iisip ng sariling kaligtasan, ay sinalag ang pag-atake. Ang puting tela ng kanyang tuksedo ay dahan-dahang kinulayan ng pulang likido, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at hindi natitinag. Tapos na ang laro mo, Stella. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago ang tadhana. Ang malamig na boses ni Gabriel ay tila huling hatol ng kamatayan para sa mga pangarap ng huwad na prinsesa. Tuluyan ng kinaladkad ng mga awtoridad si Stella palabas ng mansyon. Habang nawawala ang kanyang mga sigaw sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang malawak na bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kagaraan ng paligid ay tila nawala ng ningning. Ang bango ng mga sariwang lila ay naging amoy ng abo ng pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Senyora Carmen kay Ningning. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Tila ba dala niya ang krus ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Pagdating niya sa tapat ng kanyang tunay na anak, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Bumagsak siya sa sahig, nakaluhod sa paanan ng babaeng minsan niyang tinawag na basura at magnanakaw. Ang kanyang mga luha ay walang patid na tumulo, binabasa ang pulang gown ni Ningning. Anak ko, patawarin mo ako. Paano ko nagawa sa iyo ang lahat ng iyon? Ang boses ni Carmen ay punong-puno ng pagkadurog. Isang ina na humihingi ng tawad sa sarili niyang giyera laban sa sariling dugo. Nanatiling nakatayo si Ningning. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang damit. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang babaeng pangarap niyang mayakap noong siya ay bata pa. Ang babaeng naging sanhi ng kanyang pinakamatinding pighati. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding awa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Nais sanang haplusin ang buhok ng kanyang ina. Ngunit bago pa man ito dumampi, bigla niyang naisip ang mukha ni Nanay Rosa. Kinuha ni Ningning ang huwad na buong miyen na nahulog mula sa ulo ni Stella sa sahig. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Tila ba inililigpit na ang lahat ng pait ng nakaraan. Tumingin siya kay Carmen at pagkatapos ay kay Gabriel. Nakasalukuyang binabalutan ang sariling sugat sa braso. Hindi po madaling burahin ang lahat ng sakit, senyora. Ang banayad ngunit matatag na boses ni Ningning ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ang katotohanan ay narito na. At sa gabing ito, sa wakas, malaya na ako sa iyong mga anino. Tumalikod si Ningning at dahan-dahang naglakad patungo sa labas ng mansyon. Hindi man lamang nililingon ang karangyaan na dapat ay sa kanya. Ang kanyang pulang gown ay tila isang apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na pasilyo. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang inang naglulusa sa sariling pagkakamali at isang mansyong puno
ng mga diamanteng wala ng kinang. Ngunit ang tanong sa bawat pusong naroroon, sa likod ng katarungang nakamit, mayroon pa bang puwang ang pagpapatawad sa isang pusong sobrang daming tinanggap na sugat? Ang bawat rehas ng bakal sa madilim at malamig na selda ay tila ba nagpapaalala kay Stella ng bawat kasinungalingang itinanim niya sa loob ng 25 taon. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang sarili, habang ang kanyang maruming gown na puno ng putik ay tila naging isang basahan na lamang. Wala na ang kislap ng mga diamante, wala na ang bango ng mga mamahaling pabango, at wala na rin ang mga taong dati ay yumuyuko sa bawat utos niya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahaba at nakatatakot na katahimikan ng gabi, na paminsan-minsan ay pinuputol ng tunay na katotohanan na siya ay nag-iisa na sa mundong ito. Sa kanyang pagpikit, ang bawat sigaw niya ng paghingi ng tulong ay tila ba naglalaho na lamang sa hangin, dahil kahit ang kanyang sariling ina ay hindi na siya binalingang muli. Samantala, sa loob ng malawak na mansyon ng mga Del Real, ang kagaraan ay tila nawala ng saysay. Si Senyora Carmen ay hindi na nakasuot ng kanyang mga mamahaling alahas. Sa halip, ang ginang ay dahan-dahang naglalakad sa loob ng kusina, suot ang isang simpleng daster. Ang kanyang mga kamay na dati ay hindi nadidikitan ng dumi, ay abala ngayon sa paghahanda ng isang simpleng pagkain, isang pinggan ng kanin at pritong tuyo. Ang pagkaing kinalakihan ni Ningning sa hirap. Ang amoy ng tuyo na kumakalat sa mansyon ay tila isang anyaya ng pagpapakumbaba, isang paraan ng ginang upang makakonekta sa buhay na ipinagkait niya sa kanyang tunay na anak. Bumukas ang pinto ng mansyon at dahan-dahang pumasok si Ningning. Ang kanyang mukha ay payapa na. Wala na ang galit na nagniningas noong gabi ng piging. Lumapit siya sa kusina at nakita ang kanyang ina na nakatalikod, tila ba may matinding iniisip habang nagluluto. Napansin ni Carmen ang presensya ng dalaga at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi nadala ng pighati, kundi ng isang lehitimong pag-asa. Naghanda ako ng paborito mong pagkain, Ningning. Sana ay mapagbigyan mo akong pagsilbihan ka. Sa pagkakataong ito, ang mahinang boses ni Carmen ay punong-puno ng pag-aalangan at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Ningning sa mesa at naupo. Tiningnan niya ang tuyo at ang mainit na kanin. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ko po kailangan ng mansyong ito, Mama. Hindi ko rin kailangan ng lahat ng yaman ninyo. Ang tanging kailangan ko ay ang maramdaman na meron akong tunay na ina na handang tumayo sa tabi ko, kahit wala akong suot na mga diamante. Ang mga salitang yon ni Ningning ay tila isang malaking pader na gumuho sa puso ni Carmen. Lumapit ang ginang at lumuhod sa tabi ng dalaga. Dahan-dahang hinawakan ang mga kamay nito na dati ay tinawag niyang marumi. Hinding-hindi na kita hahayaang mawalang muli, anak. Gagawa ako ng paraan upang mabura ang bawat sugat na ibinigay ko sa iyo. Magsisimula tayo ng dahan-dahan sa paraang gusto mo. Nang hapong iyon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa harap ng mansyon, nakatayo si Gabriel. Pinapanood niya ang mag-ina mula sa malayo, habang ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang binata ay nakangiti. Ramdam ang kapayapaang unti-unting bumabalik sa buhay ng babaeng matagal na niyang iniingatan sa kanyang puso. Dahan-dahang lumabas si Ningning mula sa mansyon at lumapit kay Gabriel. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, wala nang kailangang sabihin. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay sapat na upang mag-usap sa gitna ng katahimikan. Huminto ang dalaga sa harap ng binata at nang hindi nagdadalawang isip, isinandal niya ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Gabriel. Naramdaman ni Ningning ang mainit na bisig ng binata na pumulupot sa kanyang mga balikat, isang yakap na tila ba nagsasabing tapos na ang lahat ng unos. Gab, thank you for not giving up on me. Ang mahinang bulong ni Ningning.
Ang kanyang boses ay tila isang himig ng pasasalamat. Hinaplos ni Gabriel ang buhok ng dalaga at hinalikan ito ng bahagya sa noo. I will always be here, Ningning. From the mud of the streets to the halls of this mansion, hinding-hindi kita bibitawan. Sabay nating bubuuin ang bukas na puno ng pag-asa. Sa gitna ng dapit hapon, ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng katotohanan at pag-ibig ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng langit. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila unti-unti nang naghihilom, pinalitan ng isang matibay na paninindigan na ang tunay na katarungan ay hindi lamang nakukuha sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi sa lakas na muling magsimula at magpatawad. Ang kwento ng pamilya Del Real ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at mapayapang pagbabalik sa kung saan talaga sila nararapat. Sa piling ng isa't isa, 3 taon ang mabilis na lumipas. Tila ba ang bawat paggalaw ng mga ulap sa langit ay naging saksi sa unti-unting paghilom ng mga sugat na iniwan ng bagyo ng nakaraan. Sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin, nakatayo ang isang gusaling gawa sa mapuputing bato na may nakaukit na gintong mga letra sa bukana. Ang Nanay Rosa Charity Clinic. Ang bawat silid sa loob nito ay puno ng mga taong may mga ngiti sa labi, mga pasyenteng dati ay walang pambili ng gamot, ngunit ngayon ay nakakaramdam ng tunay na kalinga na hindi nabibili ng salapi. Si Ningning ay dahan-dahang naglalakad sa pasilyo, suot ang isang simpleng puting blusa at pantalon. Wala na ang pulang gown ng paghihiganti, pinalitan na ito ng isang aura ng kapayapaan na tila ba nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Habang tinitingnan niya ang larawan ni Nanay Rosa na nakasabit sa dingding, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Mama, ready na po ang mga dokumento para sa mga bagong gamot. Kayo na po ang bahalang pumirma. Ang boses ni Senyora Carmen ay hindi na ang matayog at mapang-aping boses ng isang hasyendera. Ang ginang ay nakasuot din ng simpleng uniforme ng mga volunteer. Ang kanyang mga kamay ay may bakas na rin ng pagtatrabaho dahil sa pagtulong sa pag-aayos ng mga supply. Lumingon si Ningning at ngumiti sa kanyang ina. Sa loob ng 3 taon, dahan-dahang binuo ni Ningning ang tulay ng pagpapatawad. Hindi ito naging madali. May mga gabi pa ring bumabalik ang sakit ng bawat sampal at bawat pagtataboy. Ngunit mas pinili ni Ningning na diligan ang pag-asa kaysa sa pait. Tinanggap niya ang kanyang ina hindi dahil nakalimutan na niya ang lahat, kundi dahil ayaw na niyang mabuhay sa anino ng galit. Salamat, Mama. I'm glad you're here with me today. Ang banayad na sagot ni Ningning habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Isang mahigpit na pisil ang isinagot ni Carmen. Isang tahimik na pagkilala na ang kanilang ugnayan ay mas matatag na ngayon kaysa sa anumang diamante. Sa kabilang dako, sa loob ng Correctional Institute for Women, ang mundo ni Stella ay naging isang maliit at madilim na parisukat. Ang huwad na prinsesa ay madalas na nakikitang nakaupo sa sahig, kinakausap ang kanyang sariling anino sa pader. Sa kanyang isipan, suot pa rin niya ang kanyang buong mien, at ang bawat dumi sa dingding ay tila mga mamahaling hiyas na kanyang pag-aari. Ang kanyang obsession sa kapangyarihan, ang naging sarili niyang bilangguan, mas matindi pa sa rehas na bakal na nakapalibot sa kanya. Wala nang bumibisita sa kanya, at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng pamilya Del Real. Ang karma niya ay hindi lamang ang pagkakakulong, kundi ang tuluyang pagkalimot ng mundong pinilit niyang pagharian. Nang sumapit ang dapit hapon, dahan-dahang naglakad si Ningning patungo sa lumang simbahan sa tabi ng klinika. Doon, naghihintay si Gabriel sa ilalim ng naglalakihang mga puno ng nara. Ang binata ay nananatiling matikas. Ang kanyang mga mata ay punong-puno pa rin ng pagmamahal na unang nagligtas kay Ningning mula sa ulan. Sa kanyang paglapit, dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa isang tuhod, hindi sa harap ng karangyaan, kundi sa harap ng babaeng naging inspirasyon niya
upang maging isang mas mabuting tao. Ningning, sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang naging liwanag sa madidilim na kaso na hinahawakan ko. Ngayon, gusto ko sanang maging liwanag mo habang buhay. Will you marry me? Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa di kalayuan ay tila sumasang-ayon sa bawat pintig ng puso ni Ningning. Dahan-dahan siyang tumango, ang mga luha ng lubos na kaligayahan ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Isinuot ni Gabriel ang isang simpleng gintong singsing na may maliit na hiyas. Isang singsing na hindi kasing laki ng kay Stella, ngunit punong-puno ng katapatan. Binuhat ni Gabriel si Ningning at dahan-dahang inikot habang ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang dalawa. Ang kwento ni Ningning ay isang patunay na ang tunay na katuwiran at karangalan ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa kislap ng mga alahas. Ito ay matatagpuan sa lakas ng isang pusong kayang magpatawad, sa tapang na muling magsimula mula sa abo, at sa paninindigan na ang pag-ibig ang pinakamabisang gamot sa anumang sugat. Ang bawat hakbang ni Ningning mula sa pagiging isang kasambahay patungo sa pagiging isang tagapagligtas ay isang aral na ang tadhana ay maaring paglaruan tayo, ngunit ang ating sariling mga desisyon ang gagawa ng ating huling hantungan. Sa wakas, ang tunay na bituin ng pamilya Del Real ay hindi na nagtatago sa anino. Siya ay malaya na, masaya, at higit sa lahat ay nakatagpo na ng tunay na tahanan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mga luha ng nakaraan ay naging patabas sa mga bulaklak ng kasalukuyan, at sa bawat paghinga ni Ningning, ramdam niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan.